Aktual na ang inyong gagawin mga boss, pero kailangan na nandun kayo mismo na nakabantay para kung sakali magkaroon ng habulan. Magandang buhay mga boss. Ito na yung part 2 kung paano ang ating pagbibreed para sa late born. Eid Mubarak, ibig sabihin, katatapos lamang ang Ramadan. Kaya mayroon tayong isang araw na day off at yun ang ating sasamantalahin para makapag-vlog ng ating part 2 para sa ating mga diskarte at sistema sa pagpapalahi sa mga buwan ng March, April at May. Panahon ng Semana Santa sa ating mga Katoliko at panahon naman ng Ramadan sa ating mga Muslim brothers. Doon sa ating part 1 mga boss ay napag-usapan natin ang tungkol sa priming. Kaya dito na tayong mag-focus sa ating step number 2 na aking tinatawag na selection process. Pero bago tayo tuluyang mag-select ng ating mga breeding materials na isasalang sa breeding pen, kailangan nating maituloy-tuloy yung pagbibigay ng sapat na bitamina at sustansya sa pamamagitan ng kanilang pagkain para tuloy-tuloy din ang pagdevelop ng kanilang katawan sa eksaktong timbang lamang. Kailangan mga boss ang close monitoring sa ating mga brood hens. Kaya kami, inilalagay namin sa cording area, sa scratch pen, or doon na mismo sa loob ng breeding pen yung aming mga potential na inahin. Yung mixture ng breeder feeds na ibinibigay natin mga boss ay katulad pa rin nung ating ginagamit noong panahon na tayo ay nagpa-priming pa lamang. Pero, take note mga boss noong panahon ng pagpa-priming, take note mga boss injectable B-complex ang ibinibigay ko sa kanila na suplemento at injectable din na ADE with selenium ang aking isa pang binibigay para mas tumaas ang porsyento ng kanilang fertility at mas tataas din yung kanilang libido para maging ganado sa pagsampa yung ating mga broodcock at ganado rin sa pagpapasampa yung ating mga brood hen. So, sa madaling salita mga boss, may pondo na sila na bitamina at minerals sa kanilang katawan. Kailangan na lang natin yan na i-maintain. Kaya, nagbibigay pa rin ako ng dalawang klase ng suplemento para sa kanila. But this time, take note mga boss hindi na yan injectable para hindi na sila ma-stress masyado. Ang ibinibigay ko mga boss ay water soluble na. Pwede nyong ihalo mismo sa kanilang painuman. Pero katulad nga nung rekomendasyon ng aking kaibigan na nauna nang gumagamit ng ganitong formula ay inihahalo namin sa kanilang feeds bilang pambasa sa kanilang wet feeding. Ang ginagamit ko mga boss ay ang kombinasyon ng Vitamin Pro at ang Egg 1000 water soluble. Mas minabuti namin mga boss na ihalo na lamang sa kanilang breeding feeds yung aming Vitamin Pro at Egg 1000 para mas madaling nilang makonsume. Pero nasa sa inyo rin yan kung ano ang choice ninyo. Dahil nga water soluble yan, pwede nyo ring ilagay dun sa kanilang painuman mismo. Sundin nyo lamang mga boss yung kanilang recommended dosage at instruction. Okay na tayo sa ginagamit na bitamina at suplemento mga boss. At ang susunod nating topic
under pa rin sa step number 2 na selection ay yung mga signs, yung mga palatandaan kung talagang yung ating inahin ay willing ng magpasampa or malapit ng mangitlog. Be aware mga boss, huwag kayong masyadong atat hanggat hindi nyo nasisigurado na willing ng magpakasta yung inyong inahin, ay huwag nyong pagsamahin ang broodcock at broodhen sa loob ng breeding pen para maiwasan ang disgrasya. Paano nangyayari ang disgrasya mga boss? Dahil nga nakapondo na ang mga vitamina at minerals at na-priming na ang inyong inahin mga boss, yang mga yan sa loob ng kanilang katawan ay may nagde-develop na ng mga itlog. Pero hindi pa yan sila sigurado na willing magpakasta. Kaya pag masyado kayong excited at napaaga ang inyong paglalagay ng inahin sa loob ng breeding pen, sigurado yan mga boss na disaster ang mangyayari. Imbes na mapabuti, magkakaroon yan ng habulan mga boss. Dahil kung maalala ninyo mga boss, yung ating broodcock ay kumpleto na yan ng vitamina at suplemento. At gigil na yang makakasta mga boss. Kaya ang gagawin niya, hahabulin niya at hindi niya tatantanan yung inyong inilagay na broodhen, lalong-lalo na pag ayaw pang magpakasta. At kung hindi niya ma-rape, ay maaari niyang bugbugin mga boss, na maaaring maging dahilan para mabasag yung itlog na nagde-develop sa kanyang katawan. Pag nabasagan ng itlog yung inyong inahin mga boss at hindi nyo naagapan na gamutin or solusyonan, maaari niya itong ikalason at ikamatay. Kaya, embes na makapagpalahi na kayo, ay magiging palpak pa at may posibilidad pa na mamatay yung inyong golden hen. Para masiguro namin na willing nang magpakasta yung aming inahin bago namin isalang or pagsamahin sa kanyang broodcock, ay ganito ang aming ginagawa mga boss. Kalimitan, sa panahon pa lamang ng priming stage mga boss, ay nakatali na sa aming cording area yung aming inahin. And then, pag sa oras ng pagpapakain namin ng umaga at hapunan sa kanila, inuobserbahan namin kung yung kanilang mukha or palong ay tumatayo, namumula at kumakakak na sila mga boss. Pag sa loob ng 3 hanggang 5 araw na sunod-sunod, ay mapulang-mapula ang mukha, palong at lalong kumakakak yung aming inahin, sinusubukan na namin yan na hawakan or diinan ng konti yung kanyang likod. Pagka yan mga boss ay umupo at nag-umasta na magpapakasta, yan na po ang pinaka-the best na sign para isalang na siya sa breeding pen kasama yung kanyang broodcock. Makakasiguro kayo mga boss, 100% walang mintis. Paglagay ninyo yung inyong inahin sa loob ng breeding pen, sigurado 100% uupo na yan at magkukusa na yan na magpakasta. Wala nang habulang mangyayari. At ang pinaka-tip ko sa inyo, ang pinaka-ideal na paglalagay ng broodhen sa breeding pen kasama ang broodcock ay yung bago kayo magpakain ng hapunan para maging abala na yung inyong broodcock at broodhen
nasabay sa pagkain hanggang dumating yung kanilang pagtulog. At sa kanilang pagtulog, sure ako, magkatabi na sila at kinabukasan, pagbaba nila sa kanilang hapunan, ay sigurado makakastahan na ng inyong broodcock yung inyong golden hen na wala man lang habulan or anumang resistance na mangyayari. Mai-enjoy nila to the max ang mating process na kanilang gagawin at sigurado ako mas marami ang fertile eggs na kanyang ilalabas na may magagandang sukat. At syempre, pwede na tayong umasa mga boss na yung kanilang ilalabas na mga sisiw ay malulusog para eksakto magkakaroon kayo ng magagaling na stags para masungkit ninyo ang kampyonato sa mga late-born competitions na inyong sasalihan. Pero, wait lang mga boss, dahil yung ating mga inahin ay hindi pare-pareho ng behavior. May mga inahin tayo na halos hindi mo marinig na kumakakak at hindi rin masyadong namumula yung kanyang mukha at palong. Napakahirap i-monitor kung sila ay willing ng magpakasta. Ultimo remedyo, ang aming ginagawa mga boss ay kinukuha namin mismo yung inahin at inilalapit namin sa kanyang prospect na breeding mate. At pagkusa na siyang umupo sa harapan ng broodcock, yun na yun, yung pinaka-the best na sinyalis na gusto na niyang magpakasta. Aktual na ang inyong gagawin mga boss, pero kailangan na nandun kayo mismo na nakabantay para kung sakali magkaroon ng habulan, maaawat nyo kaagad yung inyong broodcock at hindi na matotrauma at madidisgrasya pa yung inyong iniingatang inahin. Tapos na tayo mga boss sa ating selection process ng ating mga isasalang na inahin. Ang susunod naman nating pag-usapan mga boss ay yung ating egg collection process ng mga fertile at good size na mga itlog. Kung paano natin sila iingatan para lalong tumaas pa yung kanilang hatchability rate. Hanggang sa muli!